Napansin niyo ba ang pagbabago sa ihip ng hangin pagdating sa buhay, pag-ibig ng ating mga nakatatanda, lalo na yung mga nasa edad 70 pataas? Tila marami sa kanila ang mas pinipili ang payapa at tahimik na buhay na malayo sa komplikasyon ng romantikong relasyon. Hindi naman sa ayaw nila ng pagmamahal o pagmamalasakit, kundi parang may mas malalim na dahilan kung bakit mas mahalaga na sa kanila ang sarili nilang kapayapaan. Ito ba ang kanilang bagong sekreto sa kaligayahan? Bakit kaya ito nangyayari? Ano ang nagtulak sa kanila para magdesisyon ng ganito matapos ang ilang dekada ng paghahanap at pagbibigay ng pag-ibig? Marami sa atin ang lumaki na. Ang pananaw sa buhay ay nakasentro sa pagkakaroon ng partner, ng asawa o ng katuwang sa buhay hanggang sa pagtanda. Pero tila nagbabago ang pananaw na ito ng ating mga ninuno. Hindi ito tungkol sa pagiging malungkot o pag-iisa, kundi tungkol sa isang natatanging uri ng kalayaan at kasiyahan na kanilang natuklasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 nakakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga magulang at lolo't lola, lalo na ang mga higit 70 anyos, ang kapayapaan kaysa sa isang romantikong relasyon. Makikita ninyo na ang kanilang desisyon ay may malalim na pinanggagalingan, puno ng aral at karunungan na kanilang natamo sa mahabang panahon ng kanilang buhay. Manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat ninyo, isang perspektibo na babago sa inyong pananaw sa pagtanda at pag-ibig. Ganoon, simulan na natin sa unang dahilan na tunay na makabuluhan at nagbibigay linaw sa kanilang mga desisyon. Una at marahil ang pinakamahalagang dahilan ay ang kung matinding pagpapahalaga sa personal na kalayaan at otonomiya. Isipin nyo, ang ating mga nakatatanda ay nagdaan sa mahabang buhay na puno ng responsibilidad at obligasyon. Maraming taon ang inilaan sa pagpapalaki ng anak, pagtatrabaho, pagsuporta sa pamilya at pagtupad sa mga tungkulin bilang asawa, magulang at miyembro ng komunidad. Hindi ito madaling paglalakbay. May mga panahong kailangan nilang isantabi ang kanilang sariling kagustuhan, kanilang mga pangarap o kahit ang kanilang pahinga para lang masiguro na maayos ang lahat para sa kanilang mahal sa buhay. Sila ang haligi ng ating lipunan, ang mga nagbigay ng lahat ng kanilang makakaya. Ngayon, sa kanilang pagtanda, lalo na paglampas ang 70, pakiramdam nila ay nakamit na nila ang isang uri ng kalayaan na matagal nilang hinintay. Ito ang panahon na pwede na silang magdesisyon para sa sarili nila nang walang iniisip na kompromiso para sa iba. Halimbawa kung dati ay kailangan nilang planuhin ang bawat araw ayon sa schedule ng pamilya o ng trabaho, ngayon ay sila ang boss ng kanilang oras. Gusto ba nilang gumising ng hapon? Gusto ba nilang maghapunan ng almusal? Gusto ba nilang maglakbay kahit saan? Walang kailangang konsultahin, walang kailangang hinga ng permiso. Ang bawat sandali ay kanila at ang kapangyarihan na kontrolin ang sarili nilang buhay ay isang biyayang hindi matutumbasan. Ang pagkakaroon ng isang romantikong relasyon, gaano man ito kaganda, ay nangangailangan pa rin ng ilang antas ng kompromiso at pagbabago ng lifestyle. Kailangang isaalang-alang ang damdamin, kagustuhan at pangangailangan ng isang kapareha. Para sa mga nakatatanda, ang ideya ng muling pagdaan sa ganong uri ng pagsasaayos ay maaring hindi na appealing. Mas gusto na nilang gamitin ang kanilang natitirang panahon para sa kanilang sarili. Para sa mga bagay na matagal na nilang gustong gawin nang walang pakialam o pangsasaalang-alang sa ibang tao. Ang kalayaan na ito ang kanilang pinahahalagaan ng higit sa lahat. Ang ikalawang dahilan ay ang malalim na karanasan mula sa nakaraang relasyon. Sa mahabang buhay, karamihan sa mga nakatatanda ay dumaan na sa iba't ibang uri ng relasyon. Ang pag-ibig sa kabataan, ang relasyon na nauwi sa kasal, ang paghihiwalay o ang pagpanaw ng minamahal. Bawat relasyon ay may kaakibat na aral. Naranasan na nila ang saya ng pagmamahalan, ang lungkot ng paghihiwalay, ang pait ng pagtataksil
o ang kirot ng paglisan. Alam na nila ang mga komplikasyon, ang mga pagsubok at ang mga hamon na kaakibat ng bawat relasyon. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanila ng isang malinaw na pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa kanila. Marahil ay naranasan na nilang sakit ng heartbreak na ayaw na nilang maranasan muli. O kaya naman, naranasan na nilang hirap ng pagsasaayos at pabibigay ng kompromiso na sa tingin nila ay hindi na kailangan pang ulitin. Ang kanilang mga puso ay puno na ng alaala, maging ito man ay masaya o malungkot. Mayroon silang malinaw na ideya kung ano ang gusto nila at kung ano ang hindi nila gusto at kung ano ang kaya at hindi na nila kayang tanggapin. Para sa kanila, ang muling pagpasok sa isang romantikong relasyon ay para muling pagbubukas ng isang lumang libro na alam na nila ang simula at ang dulo. Hindi ito nangahulugang sila ay bitter o ayaw na magmahal. Sa halip, nangahulugan ito na sila ay wiser. Alam na nila kung paano protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang kapayapaan. Pinahalagahan nila ang kanilang kapayapaan ng isip nang higit pa sa thrill ng isang bagong romansa. Hindi na nila kailangan ng patunay ng pag-ibig mula sa iba. Dahil natagpuan na nila ito sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. At ang ikatlong dahilan ay ang matiniding prioridad na ibinibigay sa kapayapaan at katahimikan. Paglampas ng 70, nagbabago ang pananaw sa buhay. Ang mga dati hinahabol na mga material na bagay, karera o status ay nagiging hindi na gaanong mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng tahimik at payapa na pamumuhay. Ang kapayapaan ng isip o tranquility sa Ingles ang nagiging sentro ng kanilang mundo. Sa paglipas ng panahon, nakita na nila ang maraming drama at kaguluhan na maaring idulot ng mga relasyon kahit paano. Ang mga argumento, ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga pagdududa at ang mga pagbabago sa mood ng isang kapareha ay maaring maging sanhi ng stress. At sa edad na ito, ang stress ay isang bagay na kanilang iwasan sa lahat ng paraan. Mas gusto nilang gumising sa umaga nang walang pangamba, nang walang inasahang away o tensyon. Ang simpleng pag-upo sa kanilang beranda, pag-inom ng kape, pagbabasa ng pahayagan o pakikinig sa tunog ng kalikasan ang nagbibigay sa kanila ng tunay na kasiyahan. Ang pagkakaroon ng isang kapareha, gaano man ito kabait, ay hindi maiiwasan na magdala ng sarili nitong hanay ng mga hamon. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nangangailangan ng patuloy na pakikinig, pag-unawa at paggawa ng mga desisyon ng magkasama. Para sa mga nakatatanda, ang enerhiya at kagustuhan para sa mga gawaing ito ay maaaring limitado na. Mas pipiliin nilang gamitin ang kanilang enerhiya sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng panloob na kapayapaan, tulad ng paggugol ng oras sa kanilang mga apo, pagtatanim ng halaman, o simpleng pagmumuni-muni. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang aktibong pagpili na kanilang ginagawa araw-araw, isang paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa stress ng mundo. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon upang simula ng araw na may tahimik na puso at isipan at ayaw na nilang ipagpalit ang pakiramdam na ito sa anumang bagay. Ngayon, naunawan natin ang unang tatlong dahilan. Ang pagpapahalaga sa kalayaan, ang mga aral mula sa nakaraan at ang pagbigay prioridad sa kapayapaan. Magpatuloy tayo sa susunod na tatlong dahilan na nagpapaliwanag pa kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa romantikong relasyon. Ang ikapat na dahilan ay ang pagtuon sa kalusugan at kapakanan. Sa edad na 7 pataas, ang kalusugan ang nagiging pinakamahalagang kayamanan. Sa panahong ito ng buhay, karaniwan ng may mga isyung pangkalusugan na nangangailangan ng atensyon, pag-aalaga at madalas ay mahabang panahon para sa pagpapagaling o pagpapahinga. Ang bawat enerhiya na mayroon sila ay kailangan nilang ilan sa pagpapanatili ng kanilang lakas, pagpapagaling ng mga karamdaman at pagpapahusay ng kanilang pangkalahatang kapakanan. Isipin niyo, ang pagpapanatili ng isang romantikong relasyon ay nangangailangan din ng enerhiya emosyonal, pisikal at mental. Kailangan mo mag-invest ng oras sa partner, makipag-date,
magplano ng mga aktibidad at magbigay ng suporta. Kung ang iyong kalusugan ay humihina o nangangailangan ng higit na atensyon, ang mga responsibilidad na ito ay maaring maging pabigat. Hindi na nila kayang ibigay ang parehong antas ng emosyonal at pisikal na suporta na maaring kailangan ng isang kapareha. Kung minsan, ang pag-aalaga sa sarili ay nagiging full-time job na. Sa halip na mag-alala sa damdamin ng iba o sa pagpapanatili ng isang relasyon, mas gusto nilang gamitin ang kanilang natitirang enerhiya sa paglalakad araw-araw. Paghahanda ng masustansyang pagkain, pag-inom ng gamot sa tamang oras at sapat na pagtulog. Ang pagpili ng kapayapaan ay nangangahulugang pagpili ng isang buhay na walang karagdagang stress na maaari makaapekto sa kanilang kalusugan. Sila ay matalino sa pagkilala na ang kanilang limitadong enerhiya ay mas mainam na gamitin para sa kanilang sariling kagalingan. Para sa kanila, ang pinakamalaking regalo na may bibigay nila sa kanilang sarili ay ang maging malusog at malaya sa mga pasanin. Ang ikalima ay ang pagpapalalim ng ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Sa halip na maghanap ng bagong romantikong relasyon, mas pinipili ng mga nakatatanda na palakasin at palalimin ang mga relasyon na matagal nang naitatag. Ito ay ang kanilang mga anak, apo, kapatid, at matatandang kaibigan. Ang mga relasyon na ito ay sinubok na ng panahon, matibay at nabibigay ng walang kondisyong pagmamahal at suporta. Hindi na kailangan ng mga nakatatanda na magsimula muli sa pagbuo ng tiwala o paghahanap ng compatible na personalidad. Ang kanilang pamilya at matatandang kaibigan ay ang kanilang comfort zone, ang mga taong nakakaintindi sa kanila ng walang pasubali. Ang paggugol ng oras sa mga apo, ang pakikipagkwentuhan sa mga dating kaibigan o ang pagbisita sa mga kamag-anak ay nagbibigay sa kanila ng kagalakan at koneksyon na hindi nangangailangan ng romantikong aspeto. Ang mga ugnayan na ito ay nagbibigay ng kasiyahan at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Wala na silang kailangan pang patunayan sa mga relasyong ito. Ang pagmamahal ay naroon na at ang suporta ay kusang loob na ibinibigay. Ang pagtuon sa mga relasyong ito ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Alam na mayroon silang network ng suporta na handang tumulong sa kanila sa anumang oras. Ang pagiging lolo o lola ay isang natatanging yugto ng buhay na nagbibigay ng pagkakataong ibuhos ang pagmamahal ng walang takot o pag-aalinlangan. Ito ay isang uri ng pagmamahal na puno ng kapayapaan at walang komplikasyon. At ang ika-6 na dahilan ay ang nepaggalugad ng bagong interes at hilig. Pagkatapos ng pagre-retiro o kapag wala ng marami responsibilidad sa bahay, mayroon ng sapat na oras ang mga nakatatanda upang tuklasin ang mga bagay na matagal na nilang gustong gawin ngunit hindi nila nagawa dahil sa kakulangan ng oras o enerhiya. Ito ay maaaring pagpipinta, pag-aaral ng isang bagong wika, pagtugtog ng instrumento, paglalakbay, pagbabasa o pagboboluntaryo. Ang mga gawain ito ay nagbibigay sa kanila ng layunin at kasiyahan at napapanatili sa kanilang isipan na aktibo. Ang pagkakaroon ng isang romantikong relasyon ay maaaring limitahan ang kanilang oras para sa mga hilig na ito. Kung mayroon kang partner, kailangan mong isaalang-alang ang kanilang mga interes at schedule. Para sa mga nakatatanda, ang pagtuklas ng mga bagong libangan at ang pag-unlad ng kanilang sarili ay mas nakakapagbigay ng fulfillment kaysa sa paghahanap ng bagong pag-ibig. Mas pinipili nilang mag-invest ng oras at enerhiya sa kanilang sariling paglago. Ang bawat bagong kasanayan na kanilang natututunan o ang bawat bagong lugar na kanilang napupuntahan ay nagdaragdag sa kanilang pakiramdam ng tsenyo at kasiyahan. Hindi na nila kailangan ng validation o kumpanya ng isang partner para maramdaman ang saya.
Ang pagtuklas ng sariling potensyal sa pagtanda ay isang napakagandang paglalakbay na nagbibigay ng walang katapusang kapayapaan at personal na kaligayahan. Ito ay isang panahon ng pagtuklas sa sarili, kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago nang walang anumang pagpilit o paghila mula sa labas. At ngayon, humarap tayo sa huling dalawang mahalagang dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa romantikong relasyon. Kasama na ang mahalagang konklusyon. Ang ikapitong dahilan ay ang pinansyal na katiwasayan at kalayaan. Sa pagtanda, ang pinansyal na seguridad ay nagiging isang pangunahing pag-aalala. Marami sa ating mga nakatatanda ang nagsumikap ng husto sa buong buhay nila upang makamit ang isang antas ng pinansyal na kalayaan at stability. Nais nilang gamitin ang kanilang mga ipon, pensyon o iba pang resources sa paraang magbibigay sa kanila ng kapayapaan ng isip nang walang dagdag na komplikasyon. Ang pagpasok sa isang bagong romantikong relasyon sa edad na ito ay maaaring magdulot ng pinansyal na pag-aalala. Magkakaroon ng mga tanong tungkol sa kung sino ang magbabayad para sa ano, kung paano hatiin ang mga gastusin, o kung paano maging patas ang lahat. Mayroon ding posibilidad na mga hindi inaasahang gastusin o paghaharap sa mga problema sa pera na hindi mo naman kailangan sa panahong ito ng buhay. Kung minsan, ang mga bagong relasyon ay maaring magdulot ng pinansyal na stress, lalo na kung mayroong magkaibang pananaw sa pera o kung ang isang partner ay may malalaking utang o obligasyon. Para sa mga nakatatanda, ang pagpapanatili ng kanilang pinansyal na kalayaan ay mahalaga upang maprotektahan ang kanilang kapayapaan. Ayaw na nilang mag-alala tungkol sa pera sa konteksto ng isang relasyon. Mas gusto nilang gamitin ang kanilang pinaghirapan para sa kanilang sariling kagustuhan, tulad ng paglalakbay, pagpapahinga, o pagbibigay ng tulong sa pamilya nang walang anumang pagtutol o pag-alinlangan mula sa isang partner. Ang pagiging self-sufficient sa pinansyal ay nagbibigay ng malaking kapayapaan at kalayaan, at ito ay isang bagay na pinahahalagahan nila ng husto. At ang ikawalo at huling dahilan na marahil ang pinakamalalim sa lahat ay ang atinang malalim na pag-unawa sa sarili at pansariling pagnanasa. Sa pagtanda, nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa sarili. Matapos ang ilang dekada ng paghahanap, pag-eksperimento at pag-aral, alam na nila kung sino sila, kung ano ang gusto nila at kung ano ang tunay na nagpapasaya sa kanila. Hindi na nila kailangan ng kumpirmasyon mula sa iba. Ang pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa sarili ay umabot na sa rurok. Hindi na sila nakakaramdam ng presyon na magkaroon ng partner para lang masabing kumpleto sila. Alam na nila na kumpleto sila sa kanilang sarili. Ang kanilang pansariling paglalakbay ay nagdala sa kanila sa isang punto kung saan ang kanilang kaligayahan ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Ang ideya ng paghahanap ng the one ay maaring naging mahalaga nung mas bata pa sila. Ngunit ngayon, ang the one ay ang kanilang sarili. Naunawaan na nila na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Ang pagpapahalaga sa kanilang pag-iisa hindi bilang kalungkutan, kundi bilang isang espasyo para sa paglago at pagmuni-muni ay nagbibigay sa kanila ng isang uri ng kapayapaan na walang kapantay. Ang kanilang pagnanasa ay nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang sarili, sa pagtuklas ng mas malalim na kahulugan ng buhay at sa paghahanap ng panloob na kapayapaan na hindi nakadepende sa pagkakaroon ng isang romantikong kapareha. Ito ay isang pagkilala na ang tunay na kagalakan at contentment ay matatagpuan sa pagiging payapa sa iyong sarili, sa iyong desisyon at sa iyong sariling landas. Kaya sa kabuuan, ang mga dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa romantikong relasyon ay hindi tungkol sa pagiging malungkot o pagiging malungkot. Sa halip
Ito ay isang matalino at mapayapang pagpili na nagmumula sa kanilang matinding pagpapahalaga sa personal na kalayaan. Mga aral mula sa nakaraang relasyon, ang pagbibigay prioridad sa kapayapaan ng isip, ang pagtuon sa kanilang kalusugan, ang pagpapalalim ng ugnayan sa pamilya at kaibigan, ang paggalugad ng mga bagong interes, ang pinansyal na katiwasayan at ang pinakamahalaga, ang malalim na pag-unawa sa kanilang sarili. Ang bawat isa sa mga puntong ito ay sumasalamin sa karunungan na kanilang natamo sa mahabang buhay. Tandaan, maliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan sa anumang edad. Ang kanilang desisyon ay isang paalala na ang kaligayahan ay hindi palaging matatagpuan sa isang romantikong relasyon, lalo na sa mga huling yugto ng buhay. Kung kayo man ay nakatatanda o may mahal sa buhay na nasa ganitong sitwasyon, sana ay naliwanagan kayo sa mga dahilan na ito. Gusto naming marinig ang inyong mga pananaw at karanasan. May kilala ba kayong ganito? Ano ang inyong masasabi sa kanilang pagpili? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section sa ibaba. Ang bawat komento ay mahalaga sa amin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakakita kayo ng halaga dito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakaka-inspire at nakakatulong na content. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay sa buhay. May mangdikono. Patuloy tayong lumago matuto at yakapin ang bawat yugto ng buhay ng may kapayapaan at kagalakan. Mabuhay ang inyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad.